Eto na nga, mga minamahal. Hindi ko din talaga lubos maisip na aabot sa punto na sasabihan po ni Senator Bato de la Rosa na itong ating pamahalaan, na itong ating gobyerno ay sarado yung pang-isipan. Sarado daw po yung utak ng ating presidente. Tingnan mo, dinamay mo pa ang ating gobyerno, dinamay mo pa ang ating pamahalaan na ginagawa lamang yung tama. Alam nyo yung ginagawa ni General Torre, mga minamahal, yun po talaga yung masasabi kong legitimate operation with court order. Hindi katulad ng war on drugs nila former President Duterte at nila Bato de la Rosa. 'Di ba? Puro planted crimes, planted evidence, lahat planado kung sinong gustong tiradahin, titiradahin. Yung ginagawa naman ng ating gobyerno, yung approach naman dito kay Kibuloy, fair and balance po. Dinaan po siya sa Senate hearing, inisyuhan ng warrant of arrest, step by step, sinunod ang due process, hanggang sa umabot na yung nire-raid ng compound ni Kibuloy. Di ba, wala naman pong sinaktan, walang nasaktan dyan. May nasaktan kasi nangunguna yung kulto ni Kibuloy. Pero yung sasabihin nyo yung overkill, wala naman pong makita tayong overkill dyan. Tapos ngayon sasabihin ni Bato de la Rosa, na sarado daw po ang pang-isipan ng ating presidente. Ito nga yung point of view nila dyan, mga minamahal. Kasi paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, sa mga naunang vlog ko, na itong ginawang hearing ni Bato de la Rosa, kasi bakit ba sila nagsagawa ng hearing? For ocular inspection nga, mga minamahal. 'Di ba? So titingnan nila kung meron bang mga hindi magandang ginawa, ganyan-ganyan. So nagkaroon ng ocular inspection. So titingnan nila yung kalagayan ng KOJC. Tapos titingnan din nila kung ano yung mga pwedeng batas na maihahain. Pero mga minamahal, wala nga po tayong makitang batas na pwedeng ihain kasi kung ang ginagawa po ng PNP is tawag dito, anong tawag doon, mga minamahal, yung overkill, pwede naman po silang magkaso. 'Di ba? Pwede silang magkaso ng abusive of authority. Pwede silang magsampa sa korte, magsampa sa ombudsman, sa pledge. So, hindi ko makitaan kung bakit sila nagsagawa ng ocular inspection para sa in aid of legislation. Wala po talaga akong makita. Bagkus, yung nakikita ko nga pong punto dito, mga minamahal, is gusto po nilang mag-disappear ang PNP. Gusto nilang mag-disappear itong sila Torre, lisanin itong KOJC. Kasi kagaya nga ng sabi ni Bato de la Rosa, bakit hindi kayo mag-tactical retreat? 'Di ba? Yan yung sabi ni Bato de la Rosa, mga minamahal. Bakit hindi na lang kayong mag-tactical retreat? Alang-alang daw po sa mga estudyante, dahil kung si Bato de la Rosa daw po ang estudyante ng KOJC, hindi niya daw po nanaising pumasok sa eskwelahan dahil natatakot daw po siya, ang daming mga pulis. Alam nyo, mga minamahal, ikaw talaga, Bato de la Rosa, ang tigas ng ulo mo. Bakit mo ginagawang pangit ng image ng PNP? Naging PNP chief ka. Supposedly, di ba, kapag maririnig mo sana ang pulis, ay hero yan. Hindi tayo pababayaan yan. Di ba, wala ka dapat ikatakot, wala kang fear, kasi hero ang PNP. Sila yung tagapagligtas, sila yung matatakbuhan natin in case na mayroong mga kriminal, na mga umaaligid dyan, sila yung masusumbungan natin. Pero bakit nila baga ang meaning ng PNP sa'yo ay ginagawa mong katakot-takot? Isipin mo mga minamahal, sinabi ni Bato de la Rosa sa nangyaring hearing na kung ako yung estudyante dyan sa KOJC, hindi ako papasok. Kasi nandyan madaming mga pulis. Gusto kong magkaroon ako ng peace. So sa tingin mo yung pulis, troublemaker? Hindi, ako'y nagtataka lamang ng lubusan. Bakit ganun yung gusto mong ipunto na image ng mga pulis na supposedly naging PNP chief ka? Dapat sana yung image na itatanim mo sa mga bata, lalo pat syempre 'di ba ginagawa ng panakot ng mga tao yung pulis. Hala, may pulis diyan, anak, huwag kang pumunta diyan. 'Di ba? Ginawa ng tradisyon na panakot yung mga pulis sa mga bata. Na dapat sana ikaw mismo as a police PNP chief noon, dapat sana pag sinabi mong pulis, huwag kayong matakot diyan.
Tagapagtanggol yan. Huwag kayong matakot dyan, safe ka dyan. Huwag kang matakot dyan kasi yan yung pwede mong sumbungan. Pero yung the way na sasabihin mo na hindi ako papasok kasi madaming pulis dyan, grabe naman ba to? Ikaw mismo ha, yung nagpapapangit sa imahe ng mga pulis. Well, kung sa bagay, pangit naman talaga yung image ng mga pulis sa panahon ninyo, di ba? Kasi yung pulis na inaasahan namin tagapagtanggol, yung pulis na inaasahan naming puprotekta sa mamamayang Pilipino, ay sila pa po ang pumapatay sa kapwa natin mga Pilipino. Di ba ba to? O, for example, yung kay Kian de los Santos. Di ba ano yung nangyari kay Kian? Pulis mismo ang kumitil sa kanyang buhay. Pulis ang lumagot sa kanyang buhay na supposedly dapat ngayon, nagtatrabaho na yan. Diba? Nakakatulong na yan sa magulang. Productive na yan ng ating gobyerno. Nagbibigay na yan ng tax sa ating pamahalaan. Pero nang dahil sa inyo, nang dahil sa kalokohan ninyo, nang dahil sa katarantaduhan ninyo, nang dahil sa kagaguhan ninyo, ganito yung nangyari sa ating bayan. Kaya no wonder kung bakit mo sinasabi na, ayokong pumasok. Kasi walang peace of mind, nandyan yung mga pulis. Kasi alam mo mismo, naggago yung mga pulis. Diba? Ang iilan ay mga gago, yung mga katulad mo. Diba mga minamahal? Nakakaloka. Grabe tong pambababoy ni Bato de la Rosa. Hindi ko lubos maisip na aabot sa ganitong punto na kahit kapwa mo pulis ilalaglag mo. But anyway, salamat naman sa ating gobyerno ngayon dahil yung pulis na supposedly nakakatakot noon ay medyo unti-unti nang nagbabago yung image nila. Hindi man lubos na 100%, pero well at least nakikita ko na yung pulis ngayon is trusted na. Hindi yung totally 100% na mapagkakatiwalaan, pero at least nakakapagbigay na tayo ng trust sa mga pulis. Right? Anyway, ito. Mga minamahal, panoodin natin tong sinabi ni Bato de la Rosa. Kaya nga nakakainis. Sobrang nakakainis to. Oh, panoodin natin. Brightness ko lang muna. I would like to get the commitment of the PNP. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area. Sir, we are not preventing them. Ha? We are not preventing them to continue with their Yeah, you're not preventing them, but kung ako ang estudyante, hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher. Hindi ako komportable na kaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir, there's one. Diba? See? Ikaw yung nagpapababoy sa imahe ng mga pulis kasi gawain nyo yun eh. Diba? Kaya hindi nagiging komportable yung mga kabataan doon kasi alam mo kasi gawain ninyo. Yun. Mga minamahal, pero mayroong isang tao na dapat konsultahin mo dito kung gusto mong matapos ang lahat ng ito. Hindi na aerial inspection yung KOJC. Yung presidente. Yung presidente ang pagsabihan mo nito. Diba? Oo, panoodin natin to ulit mga minamahal. Hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher. Hindi ako komportable na kaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir, there's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know who he is. Because kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan, ganun ba? So you will continue to stay. Ay, Julieta, ads. Wait lang. One hit. Okay. Bayad na yan. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal, yung point of view dyan. Yan yung sinasabi kong point of view dyan. Na kaya gusto ni Bato de la Rosa
na nagsagawa sila ng hearing, ocular inspection, hearing, 'di ba? Para po tabuyin ang PNP, tabuyin itong si Torre kasi alam nila na tama ang ginagawa ni Torre. Yun, mga minamahal, kita nyo. Bakit hindi nyo nalang bigyan ng ng time to relief yung mga tao dyan na to go back in their normal life? So for what, mga minamahal? Hindi naman buong Davao ang tinitirada dyan. Ang KOJC compound lang naman ang ini-inspect ng mga pulis kasi gustong hanapin si Kibuloy. Hindi naman sinabi na yung mga tao dyan dinadamay. Kayo lang yung nagpe-pressure. Kayo tong rally ng rally eh. Di ba mga minamahal, nakukuha nyo yung punto? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bato naman, para naman tayo naglolokohan dito. You are a Philippine senator. Diba? Supposedly na ikaw dapat ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos, hindi yung defender ka, tagapagtanggol ka ng isang pugante. Dati ka bang bobo? Oh. Tapos kung meron na naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandyan siya sa loob. Alam mo, Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. You are the losing end? So, kumbaga sinasabi niya, mga minamahal, na itong si De La Torre ay parang wala na sa hulog. So, gusto niyang tabuyin, pero nakikita niyo yung hidden message dito. Bakit gusto mong tabuyin? Bakit atat na atat kang tabuyin? 13 days pa nga lamang na ini-aerial inspection ng KOJC, gusto mo nang tabuyin. So ano yung behind, yung message nito, mga minamahal? So meaning, kung saan nakalocate itong si Kibuloy. At sa nangyaring aerial inspection ninyo, tawag ba dito, ocular inspection ninyo, na mukhang malapit na sa banga, malapit nang makita yung lungga ni Kibuloy, kung kaya't pinipigilan ninyo. Kaya you are trying to destroy the image of the general, which is General Torre. And lagi nyo na lang sinasabi yung human rights violation, ganyan-ganyan, kasi gusto nyo dikdikin si Torre, di ba? Kasi alam nyo na malapit na si Kibuloy. Mga minamahal, my God. Kaya Torre, go ahead. Diba? Make my day. Panindigan mo yan. Yung sinabi ni Bato de la Rosa, borrow mo, make my day. Go ahead. O ganyan-ganyanin mo. Huwag kang papapigil dyan, huwag kang papasupil. Ituloy mo lang yan kasi madaming sumusuporta sa'yo. Anyway, obstruction of justice yan. Bato de la Rosa. Hindi pwede yan. Obstruction of justice yung ginagawa mo. Huwag naman ganyan, Bato. Grabe ka. O, continue. And I think, I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy, I think, it's high time for you to make a tactical retreat. Oh! Tactical retreat. Rinig niyo yun, mga minamahal. It's time for you to make a tactical retreat kasi 13 days na paghanap kay Kibuloy, hindi nyo naman nakita. Tactical retreat, mga minamahal. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Yan yung punto. Yan yung punto dito. Gusto talaga nilang paalisin ang PNP at itong si Torre. Yan yung punto dito, mga minamahal. Bakit nila gustong paalisin? Kasi alam nilang malapit na. Or else, gusto nilang paalisin. Sabi na lang natin, di ba sabi nga ni Bato de la Rosa, bakit hindi nyo bigyan ng normal life yung mga tao dyan kahit ilang oras lang? So meaning, gusto nyo bigyan ng way si Kibuloy to escape? Di ba? Para matakasan yung kanyang kasalanan. Oh my God, huwag naman tayong ganun, Bato. Sabi ko nga sa inyo, nauhuli yung isda sa bunganga. Okay, continue. For the meantime, huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito. Tuloy-tuluyan na namin ito, sir, dahil napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan, kahit hindi niyo nakikita, si Pastor Kibuloy,
Tuluyuan na lang ninyo. Ayaw na ninyong umalis. Hindi nga yan aalis kasi meron niyang order. Para namang bobo itong si Bato de la Rosa eh. Nakakatarantado talaga makinig sa mga ano nila, no? Sa mga sinasabi nila. Paano nga alis dyan eh? Nandyan na sila, may order na. So, duties and responsibilities din ng PNP na gawin yung kanilang mga sinumpaang tungkulin. Ba't sila magta-tactical retreat? Ano yung meron? Nagutos na ba yung presidente? Meron bang inutos ang korte na, umatras kayo dyan kasi parang wala naman inutos Ano yung ano mo? Grabe, Bato, napaghalataan ka na ha. Wag ganon. Wag ganon, Bato. Napaghalataan ka na. Hello ka? Alam mo, it's... Kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga-QJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Continuously staying there is detrimental to both of the parties. QJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. Kaya I am appealing to you in the name of humanity. I am appealing to you in the name of humanity! Humanity! Mga minamahal, tingnan mo, parang nagtatarantaduhan lang tayo dito ba to, no? I am appealing to you in the name of humanity. Naks, lakas ng tama. I am appealing to you in the name of humanity. Naks! In the name of humanity daw, mga minamahal, pero ikaw nagpakatao ka ba? Ikaw nagpakatao ka ba? In the name of humanity, nagpakatao ka ba? Tinrato mo bang tao yung mga tao nung panahon ninyo? In the name of humanity, bakit hindi natin i-call out ang war on drugs? Bakit hindi natin i-call out yung AJK? In the name of humanity. Mga minamahal, naluloka ako dito. In the name of humanity. Diba? Kamusta yung naging yung naging pagsisiwalat ni Espinosa? Espinido pala, I mean. Diba? In the name of humanity, yung pagsisiwalat ni Arcierto, yung pagsisiwalat ni Arturo Las Cañas, in the name of humanity. Naku ba to? Huwag tayong maglokohan dito. Ginagawa mo kaming bobo. Ginagawa mo kaming tarantado. Wala ka na talagang moral ascendancy. Ang lakas mong magsalita niyan. Bakit hindi ka umatid sa Quadcom? Ang lakas mong mag-hearing? Ang lakas mong magpatawag ng mga resource person, tapos ikaw mismo, hindi ka uma-attend? Dati ka bang bobo? Dati ka bang bobo? Nagtatanong lang, naiinis ako, mga minamahal. Na high blood ako. Lakas ang tama nitong yawa na to. Be human enough. Kaya I am appealing to you in the name of humanity. Please, be human enough. Be human enough. Anak ng toko yan. Be human enough. Kayo ba? Nagpakatao ba kayo noon? I'm just asking kung nagpakatao kayo noon. Kamusta yung ginawa ninyo kay Dilima? Kamusta yung ginawa nyo kay Trillanes? Kamusta yung ginawa ninyo sa mga kababayan nating Pilipino? Naging human enough ba kayo? In-apply nyo ba yung mga pinagsasasabi nyo ngayon noon? Be human enough. Mga minamahal. Be human enough daw. Magpakatao daw. Ang lakas. Wala ka na bang moral ascendancy ba to? Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Hindi ka ba nanggigirabo sa mga sinasabi mo? Hindi ka ba kinikinalabutan sa mga sinasabi mong yawa ka? Be human enough. Be human enough daw, mga minamahal. Kamusta? Yung mga tinaniman ninyo di umano ng planted crimes. Be human enough. Hakdog. To consider all these things. Kayo, nagawa nyo bang i-consider yung mga taong gusto lamang humingi ng second chance pero pinatay ninyo?
Ha? Humingi kayo ng konsiderasyon? Consider all these things? Eh noon, nung humingi sa inyo ng pangalawang pagkakataon, please, may pamilya ako, may anak ako, may mama, may tatay nag-aantay sa akin. Kinonsider ba ninyo yun? Yung mga pamilya na nag-aantay sa kanila? Habang sila ay napasubo lamang sa ganyang trabaho. Hindi ko sinasabi at hindi ko pinagtatanggol yung mga addict na yun. Ang akin lang dito, be human enough. Please consider all the things that matters. If addict, i-rehab mo, give them a second chance na maging productive person. Kasi madami po mga minamahal ang mga nagbabago in their second life. Diba, nabigyan ako ng pagkakataon, kailangan baguhin ko na to. Pero yung mga hindi nagbabago, kulong nyo na yan. Pero yung mga gustong magbago, nadala lang ng bugso ng damdamin, binigyan ba ninyo ng konsiderasyon? Nagpakatao ba kayo? Yung sinisigaw nyong be human enough? Human abuse? Human violation? Hey. Please be human enough. Ulul. I cannot give you a direct order. Although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan. But I cannot give you a direct order. Otherwise, it will be a legislative overreach. I am not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwedeng orderan dyan. Oo, alam namin na hindi mo sila pwedeng orderan dyan. Pero you are a senator. And supposedly, you are a defender of the voiceless people, powerless people, poorless people. Pero bakit yung ginagawa mo, dinidefend mo ang isang fugitive? Tama ba yun? You are a senator of the Republic of the Philippines. And dapat sana yung simpatsya mo ay sa mamamayang Pilipino. Pero bakit ganun? Bakit? Bakit ganun? Yung simpatsya mo nandoon sa isang pugante. Nandoon sa isang human rights violator, human trafficker, certified human trafficker. Huwag nyo tong iboto, mga minamahal. Gago to si Bato. But as part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give you our advice, our recommendation. Well, yung advice mo, hindi namin kailangan. Hindi namin kailangan ng advice mo because we follow the rules. We command the rules. We obey the rules. We follow the rule of law and due process. So, wala kang karapatang magbigay ng unopinionated advice na hindi naman nakakatulong. Kung gusto mong matapos ang lahat ng ito, ibigay nyo si Kibuloy. That's it. Tapos, wala nang police dyan sa KOJC. Wala nang kaguluhan na mangyayari dyan. Wala nang rally-rally dyan. If ibigay ninyo si Kibuloy. That's it. Very simple. Gusto nyo matapos ang lahat ng ito, ibigay nyo si Kibuloy, yung fugitive. Kung alam mo kung saan nagtatago, ibigay ninyo, that's it. Tapos ang laban. Wala nang madaming cheche-broche. Tapos ang laban. Tama, enough na. Tapos na ang laban. Diba, mga minamahal? Ay, kakaloka. How to do things properly in the name of humanity. In the name of humanity? Ito na naman, ads na naman. Magiging normal ang buhay nila. Magiging normal ang buhay ninyo. Kung mapalik kayo. So anyway, yan mga minamahal. So in the name of humanity, be human enough. Ano pa ba yung mga sinasabi ni Bato de la Rosa? Alam nyo, kung gusto mong matapos ang lahat ng ito, very simple lang ha. Matatapos ang lahat ng ito once na mahuli si Kibuloy. Ituro ninyo kung saan si Kibuloy, huwag kayong obstruction of justice, ituro ninyo para nang sa gayon matapos ng kaguluhan ito. Dahil in the first place, wala namang gustong tiradahin dyan ng PNP sa miyembro ng kulto ni Kibuloy. Ang hinahanap lang nila si Kibuloy. Ang hinahanap lang nila is yung fugitive na si Kibuloy. Matatapos ang lahat ng ito kapag nahuli yang si Kibuloy. That's it.
Ano yung pinuputak ng butsi mo? Ano yung sinasabi mo? Ano yung ano mo? Yung lumalabas sa alintarakan mo? Naging PNP chief ka pero hindi mo alam yung mga bagay na ito? Diba? Tapos gusto mong sabihin na wag maging sarado yung utak ng ating pamahalaan? Kamustahin naman natin yung mga bata? Eh bakit hindi mo natalaka yung mga minor de edad? Diba? Gusto makapag-aral. Children's Joy Foundation pero hindi mo man lang naitalaka yung mga 15 years old. Yung 13 years old na mga nakita ng mga babae. Diyan mismo. Sa loob ng compound ni Kibuloy. Sa kanyang mala hotel na kwarto. Ba't hindi mo natalaka yun? Grabe yung pagiging bias mo ba to? Literal na nakakatarantado. Diba? Oh. Anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.